Bago sumikat ang araw, gumigising na si Goryo sa malabong liwanag ng lamparang may katiting na gaas. Tulad ng nakasanayan, ibinabad niya ang kamay sa malamig na timba, hinugasan ng nanigas na pawis sa muka at saka pinakinggan ang umuusal na huni ng kuliglig sa labas. Sa gilid ng kanilang kubo, natatanaw ang malawak na kalbong bahagi ng bundok, isang sugat na unti-unti nilang inuukit upang may maipakain sa pamilya. Magtrotroso si Goryo, mabait, tahimik at marunong magdasal, ngunit bawat tagpas ng palakol ay parang kumakagat sa sarili niyang budhi. Basta't mag-ingat ka, paalala ng asawang si Lina. Inaayos ang gusot na kumot ng anak nilang si Mila. May balita kagabi, may mga naguwian daw na wala sa sarili mula sa banda ng Pulang Ilog. Para raw silang napuyat pero sabi ng ilan, naligaw ng mga anino. Mga panakot lang yon para hindi tayo pumasok sa baryo ng mga baguhan. Tugon ni Goryo, nakangiting pilit. Tinampian niya ng halik ang noo ni Lina at saka nagbitbit ng lumang palakol, lubid at balikatang basket na may tubig at bahaw na kanin na may kaunting tuyo. Uuwi ako bago lumubog ang araw. Lumakad si Goryo, sinasalubong ng amoy lupa at ng malamig na simoy na humahaplos sa balat na parang dasal ng umaga. Ang daang dinaraanan niya ay makipot, kaguhit ng mga paa ng kalabaw at gulong ng karitong may kahoy. Maraming beses na niyang naraanan ang mga punong nakatindig pa, tila mga bantay ng kagubatan, at naririnig ang bulong-bulungan ng mga dahon sa itaas, para bang pinupuna ang bawat kilos ng taong may hawak na palakol. Habang papalalim sa gubat, dumampi sa hangin ang kakaibang amoy. Hindi lanta, hindi hayop, kundi isang banayad na halimuyak na parang pinaghalong sampagwita at bagong pitas na dayap. Napahinto siya. Ang mga luntiang damo sa paligid ay tila may hamog na kumikislap. Nasa banda roon ang matandang puno ng narra. Kilalang kilala ng mga manginginom ng tuyo sa baryo sapagkat dito raw nagpupulong ang mga diwata, ika ni Apotasyo, ang pinakamatandang mga ngahoy sa kanilang pangkat. Pumintig ang dibdib ni Goryo. May kung anong pangungusap ang hangin. Humihingi ng tulong. Nilaro niya sa daliri ang rosaryong nakatusok sa bulsa. Huwag kang matatakot, bulong niya sa sarili. Tao ka, may bait ka. Ngunit ang mga kwento ng matatanda, tikbalang sa sangandaan, kapre sa lubid ng hangin at engkanto sa ilog ay biglang nagsulputan sa gunita, kumukurot sa batok tulad ng malamig na palad. Paglapit niya sa matandang narra, nakita niya ang isang anyong nakahandusay sa pagitan ng mga ugat na wari higanting baywang ng puno. Sa unay inakala niyang kabayo, puting-puti ang balahibo, mahaba ang buntot at may tikwas ng walang awang kagandahan. Ngunit pag-igik ng liwanag sa mga dahon, nahagip ng kanyang paningin ang kakaibang anyo. Katawang tao mula balikat, may payat na buto ngunit matipuno ang hugis, mga bisig na parang pinitpit na kahoy, at ulo. Ulo ng kabayo o marahil higit pa dahil sa pagitan ng dalawang matang may pilik na sinlambot ng ulap, may bakas ng sakit at pagod. Tikbalang. Napaatras si Goryo, muntik nang mabitiwan ng palakol. Ang mga lumang babala ng kanyang ina noon. Kapag nakakita ka ng hindi tao sa gubat, huwag mong bubulabugin at higit sa lahat, huwag mong aapihin, ay sumapak sa kanyang sentido. Nangilid ang lamig sa batok niya. Ngunit kasunod ng takot ay ang mas mahalagang nakita. Ang tiyan ng nilalang, malaki, bilog, tila puno ng sanggol. Buntis. Buntis na tikbalang. Diyos ko, bulala si Goryo, halos pabulong. Napansin niyang bahagya itong humihinga, mabilis at mababaw, parang may tinatakbuhang kabag sa dibdib. Sa paligid ay nagkalat ang mga napigtas na dahon at sanga, waring may pinanggalingang pagtugis o pagtatalon. May bahid ng dugo, manipis, mapusyaw sa damo.
Hindi tao ang dugong iyon. Tila mas mapusyaw kaysa karaniwang pula. Halos perlas ang kulay kapag tinamaan ng liwanag. Niluhuran niya ang nilalang. Idinikit ang likod ng palad sa leeg nito. Mainit. Baka may lagnat. Tinampirin niya ang tainga sa dibdib. Narinig niya ang mahihinang tibok, parang dalawang tambol. Isa para sa ina, isa para sa sanggol. Napapikit si Goryo. Kung aalis ako ngayon, baka wala ng buhay pagbalik ko, sabi niya sa sarili, na parang binibigkas ang mangyayaring kapalit ng pag-alis. Sa may kabilang gilid, sa bandang hilaga kung saan tumatakbo ang isang maliit na sapa, may tunog ng mga paang humahawi sa damuhan, mga tao. "Hoy, Goryo!" Boses ni Tiburcio, kasamahan niyang brusko, palaging may taba sa ngiti. "Ang aga mo namang pumuwesto. May napili ka na bang puputulin? Sabi ni Kapatas, sa Maynara na matanda raw tayo, may tatamaan na kontrata. Kasunod nito'y halakhakan pa ng isa pang kasama, si Nardo, na palaging may dalang itak kahit hindi kailangan." Parang naglaho ang init sa palad ni Goryo. Kung matuklasan ng mga iyon ng buntis na tikbalang, baka babuyin, pagbibiruan o sakyan ng kabastusan. Hindi sila magdadalawang isip na ibenta ang buntot, ang balahibo, ang kahit anong bahagi sa mga usisero sa bayan. Bumilis ang tibok ng puso niya. Saglit siyang tumayo, tumingin sa paligid, at namataan ang kapirasong lambak sa likod ng mga ugat ng nara. Siksik sa pako-pakong ligaw at baging, ngunit may sapat na pagtataguan. "Goryo," muling tawag ni Tiburcio, "mas malapit na ngayon. Huwag ka nang magkunwari riyan. Kung may nakita kang kinaaaliwan, pahatian mo naman kami." Nagpasya si Goryo. Mabilis ngunit maingat niyang hinawakan ang ilalim ng tikbalang, doon sa may tadyang kung saan tila mas kaunti ang hapdi, at sinubukang hilahin patungo sa lilim na mas malago. Mabigat. Higit na mabigat sa pinakamatabang kalabaw na nahila niya noon. Musang lumagitik ang kanyang balikat at kinailangan niyang ipulupot ang lubid sa katawan ng tikbalang upang magkaroon ng hatak. "Pasensya na," bulong niya. "Kailangan kitang mailayo." Sa bawat inat, sa bawat hilang umaalog sa tiyan nito, naririnig niya ang pigil na ungol ng nilalang. Mahina, ngunit may bahid ng pagtitiis. Sa kabutihang palad, natakpan sila ng mga nakalaylay na ugat at nagkusot na baging. Pagkatapos ng ilang nakakapaso sa sikmura na sandali, naitabi ni Goryo ang tikbalang sa mas masukal na bahagi, halos hindi makita kung hindi lalapit ng husto. Pinunasan niya ang pawis at saka pinitas ang hawak na telang sinulid ng asawa, isang lumang panyo na may burdang liryo, at idinikit sa hiwa sa tagiliran ng nilalang. Nagbalot din siya ng dahon ng bayabas na pinikapiga, itinapal sa sugat at mahigpit na ibinalot ng piraso ng damit na nakatali sa baywang niya. Alinman sa mga aral ni Aling Sabel, ang kumadrona sa baryo o dasal na sinipol ng hangin, bahala na kung alin ang gagana. "Goryo!" Halos nasa paanan na ng Nara ang tinig ni Nardo. "May bakat ng hooves dito, malalaki. Baka may kabayong ligaw." Kumurba ang isip ni Goryo, nagmamadali ang dila. Sumipot siya mula sa kabila ng puno, pinipilit ipaling ang katawan upang mailihim ang kinaroroonan na tikbalang. "Oh, nandito pala kayo," aniya, ngiting ipokrito. "Wala naman akong nakita, mga kahoy lang na natamaan ng hangin kagabi. Grabe ang ihip. Parang may bagyong dumaan kasi ang mga sanga, nagkapigtasan." Sumulyap si Tiburcio sa paligid, kumamot sa ulo at pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Goryo. "Kung wala kang nakita, ba't parang nanginginig ka? At bakit basang-basa ang panyo mo ng... ano to? Puti?" Napatitig si Goryo sa sariling kamay. Ang malabnaw na dugong perlas ng tikbalang ay kumapit sa kanyang mga daliri, nagsilbing panibagong kaba. Dahon ng gabi, mabilis niyang sambit, pilit na humahalakhak. "Alam mo namang may dagta yon."
Hinila niya ang panyo, ikinubli sa bulsa, at sabat-sabay na tumalikod upang linlangin ang atensyon. Tara na sa gawain. Kapag nakita tayo ni Kapatas na ang daldal lang, tanggal ang kwota. Nagkatinginan ng dalawa, parang nagdududa, ngunit sa huli nagkibit balikat at nagpunta sa kabilang hanay ng kakahuyan kung saan may iba pang punong itinala sa mapa ng kumpanya. Naiwan si Goryo, pinapakinggan kung tuluyang lumayo ang yabag. Pagpanatag ng paligid, bumalik siya sa kinaroroonan ng tikbalang. Mas mahinahon na ang hininga nito, ngunit bakas pa rin ang pangangalog ng tiyan, isang sutsot na parang kulog na malayo. Makinig ka, hindi ko alam kung naiintindihan mo ako, maingat niyang wika. Pero tutulungan kita. Maghahanap ako ng tubig at ibon ng hang na mabisa sa lagnat. Kinalagan niya ang kanyang bote ng tubig. Hinayaang tumulo ng kaunti sa mga labi ng nilalang. Sa unang patak, bahagyang gumalaw tikbalang. Napangiwi, ngunit di na muling pumalag. Ang mga mata nito, kahit nakapikit, ay may kilabot na tila alaala ng pinanggalingang panganib. Lumakad si Goryo patungong sapa. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang pangangalay nang noon pa sanay sa palakol ngunit hindi sa pag-aaruga. May nababasa siyang mga bakas sa putikan. Hindi lamang paa ng tikbalang, kundi mga paang tao rin. Mabibigat, magkakapares, pazigzag, na parang may humahabol. Hindi niya alam kung anong uri ng tao ang magtatangkang tumugi sa isang buntis, kahit pa ito'y nilalang na lampas tao. Nang makarating sa sapa, kumuha siya ng tubig sa bote at naghahanap ng mga dahon ng tanglad at luya-luyahan na maaaring pakuluan kung may sisidlan at apoy lamang. Sa kasamaang palad, wala siyang oras magpaapoy kaya minarapat niyang magbalik agad. Ngunit naalalahanang baka bumalik ang mga kasama, kinuha niya ang mga natirang balat ng saging sa baunan, piniga ang katas at inilagay sa isa pang boteng walang laman. Isa itong lumang payo ni Aling Sabel para sa paghapdi ng kalamnan. Pagbalik niya sa lilim ng Nara, napansin niyang may kaunting pagliyab sa hangin. Hindi apoy, kundi liwanag na tila alikabok na pilak umiikot sa katawan ng tikbalang. Nang gamitin niya ang palad upang pahiran ang noo nito ng katas na kanyang nakuha, bahagyang dumilat ang nilalang. At sa pagdilat na iyon, sinabi ni Goryo sa sarili na wala siyang nakitang mas tahimik at mas tao pa na mga mata. May kutob siyang naiintindihan siya nito. Sinubukan niyang ngumiti, marahang umusal. Hinding-hindi kita ibebenta. Mula sa malayo, umalingaw-ngaw ang pito ni Kapatas. 3 ulit, maliksi, nangangahulugang magsisimula ang hatulan ng mga punong tatamaan ngayong araw. Naramdaman Goryo ang bigat ng dalawang mundo sa balikat niya, ang mundo ng trabaho at kwarta at ang mundo ng gubat at habag. Kung iiwan niya ang tikbalang, baka hindi na niya ito matagpuan pagbalik o baka matagpuan ng iba. Kung hindi siya magpapakita sa Kapatas, baka tapyasan ang kanyang sweldo o mapag-initan. Sandali lang, bulong niya sa tikbalang. Babalik ako. Itinali niya ang ilang piraso ng dahon at baging upang magmistulang kurtina sa pinagtataguan nito at saka lumakad ng dahan papunta sa lugar ng pagtitipon. Pagdating niya, nadatnan niya ang iba pang magtrotroso. May 20, karamihan ay marurungis na binata, ilan ay mga ulila ng kakulangan ng lupa. Si Kapatas Doro, payat, matulis ang baba at mas matulis ang mata, ay nakatayo sa harap ng isang mapa na nakasilid sa kahoy na frame. Mga inaatay, panimula nito, may darating na tagalungsod. Binayaran tayo para sapulin ang mga nakaturo sa mapa, lalo na yung nakapaligid sa matandang Nara. Mas mabilis, mas maigi, may pabuya sa makakakita ng anumang di pangkaraniwan. Sabi ng nagbayad, may nilalang daw na umi-istambay sa lilim niyon. Gusto nilang makita. Buhay man o patay, pareho ang bayad. Humigpit ang hawak ni Goryo sa palakol. Sa sulok ng kanyang mata, nakita niya si Tiburcio na napangisi.
si Nardo na parang nakalanghap ng bagong paminsan-minsan. Kapag nakita ko, akin ang pabuya. Ani Nardo, para makabili ako ng sariling kabayo. Bumigat ang hininga ni Goryo. Tila sumingaw ang lamig mula sa lupa, gumapang sa kanyang binti. Kung totoo ang sinabi ni Kapatas, may naghahanap talaga sa tikbalang. Sino? Bakit? Anong gagawin nila rito? Ang panganganak nito ay malapit na, sa kutob niyang hindi malinaw kung saan niya nasagap. At kung mahuli ito ng mga walang galang sa sining ng mundong lihim, baka maging pulutan ang kanyang puso at paninda ang kanyang buhok sa palengke ng tsismis. Goryo! Sigaw ni Kapatas Doro, parang kutsilyong sumaksak sa kanyang pangalan. Ikaw ang bibigat sa gawain sa Hilaga. Sumama ka kina Tiburcio at Nardo. Kapag may nakita kayong kakaiba, itawag ninyo sa 7. Nauunawaan? Opo, sagot ni Goryo. Tuyot ang lalamunan. Nagkaluskusan ang pangkat nang muli silang maghiwa-hiwalay. Sa bawat yabag, pinakikiramdaman ni Goryo ang direksyon ng hangin, ang huni ng ibon, ang pangingintab ng araw sa pagitan ng sanga. Lahat ay posibleng palatandaan kung may taong naligaw sa kanyang lihim. Bawat tingin ni Tiburcio at Nardo ay maingat niyang sinasalag ng biro. Doon na tayo sa kanan, mas maraming tuyo ang resba kapag may sobra. Uy, mukhang may pugad ng putakting malaking halaga ron. Pinauuna niya sila kung saan malayo sa pinagtaguan. Bakas sa mukha niya ang pangkaraniwang pagod, ngunit sa loob ay rumaragasa ang kabog ng pag-aalala. Nang magkaroon siya ng pagkakataong maligaw ng kaunti, tulad ng isang taong magpapaligo lang sa ilog, bigla niyang binaybay ang pamilyar na palumpong, nakipagsayaw sa mga baging, at muli niyang naabot ang taguan. Nananatiling tahimik ang tikbalang, ngunit nagbago ang ritmo ng hininga nito. Mas pantay, hindi na ganoon kabigat. Lumapit siya, inilapit ang bibig sa tainga nitong parang bata. Sabay bulong, "May mga naghahanap sa iyo. Kailangan kitang mailayo mula rito." Sa unang pagkakataon, dumilat ng buo ang mga mata ng tikbalang at tumitig sa kanya. Walang salitang lumabas, ngunit malinaw ang sagot. Isang tiwala na halos masakit sa dibdib. Sa dulo ng liwanag sa ibabaw ng mga dahon, may lumilipad-lipad na maliliit na lamparang parang alitap-tap. Ngunit mas malamlam, mas maputi. Tila espiritu ng hamog. Pumikit si Goryo. Tumawid sa hangin ang isang kalmadong pakiramdam. Parang himig ng ina naghehele ng sanggol. "Goryo!" Sigaw muli ni Tiburcio, mas malapit kaysa dati. "May nakita kaming pahiwatig dito. May dugo. May dinadaanan." Gumulong ang kaba sa sikmura ni Goryo. Dali-dali niyang niluwagan ang tali ng lubid sa paligid ng tikbalang. Isinuksok ang dulo sa ilalim ng ugat at sa dahan-dahang hinila, sinusubukang iusod ang nilalang papasok sa mas malalim pang bahagi ng gubat. Nananaghoy ang mga baging, ngunit sinikap niyang hindi lumikha ng ingay na kalabog. Sa bawat pulgada, parang taon ang lumilipas sa takot at paghahangad na huwag madiskubre. "Dito sa kabila," sigaw ni Nardo. "May yabag." Napatras si Goryo, kumabog ang puso sa lalamunan. Napatingala siya sa matandang Nara at doon niya namataan ang isang sanga na tila hagdan pataas. Kung may pupuesto niya ang tikbalang sa likod ng malakurtinang ugat at dahon, malalamangan niya ang linya ng tanaw ng mga kasama. Ngunit paano? Buntis ito at isang maling hila ay maaaring magpalala ng kalagayan. Walang panahon upang mag-alinlangan. Inilapat niya ang dalawang kamay sa tagiliran ng tikbalang, inasinta ang lakas sa kanyang mga hita at likod, at sabay hilaangat, hilang may dasal. Napanganga siya sa bigat, napangiwi ang nilalang, ngunit umusad sila ng kaunti, sapat para mailipat sa pwesto sa likod ng mas makapal na kumpol ng palumpong.
Gumulong ang ilang bato. Tila kumulo ang katahimikan. Sa mismong saglit na iyon, dumikit ang mga yabag ng mga kasama sa kabilang panig ng Nara. Ilang dangkal na lamang at matatamaan ng kanilang paningin ang tinataguan. Hinila ni Goryo ang hininga, pinisil ang rosaryo sa bulsa at nagkunwaring may hinahanap sa lupa. Parang may naiwang pako o kaya'y siwang ng pitaka. Sumilip si Tiburcio sa pagitan ng mga ugat at tumama ang liwanag ng araw sa kanyang mata. "Wala dito," sampit niya. Kumakabog ang boses na tila nawalan ng sigla. "Baka niloloko lang tayo ng kapatas. Tara na, sa kabilang dako tayo. Amoy ko ang putik, hindi dugo." "Hindi," sabat ni Nardo. "Parang may katas ng kung ano dito." Yumukod siya, dinikitan ng daliri ang lupa at ikinaskas sa dila. Pait. Hindi tao. Hayop. Baliw. Iwas ni Tiburcio. Tinapik ang balikat ni Nardo. "Huwag mong ilagay sa dila yang kung ano. Halika na." Unti-unti, lumayo ang kanilang mga yabag. Naramdaman ni Goryo ang pagkalas ng tanikala sa kanyang dibdib. Ngunit bago siya tuluyang huminga ng maluwag, may isa pang tunog na sumagi sa hangin. Hindi galaw ng tao, hindi rin hampas ng hangin. Isang malalim na ugong na nanggagaling sa pinakaugat ng lupa, parang alulong ng matatandang puno. At kasunod noon, may boses, hindi nanggagaling sa labas, kundi pumapasok diretso sa kanyang isip. Hindi nagkakait ang gubat sa taong may habag. Napalinga siya, ngunit walang ibang anyo kundi ang tikbalang na bahagyang nakataob pa rin at ang Nara na humahaplos sa liwanag. Muli niyang tiningnan ang nilalang at sa unang pagkakataon, nakita niyang nakahulagpos ang isang ngiti, halos di mahuli kung hindi ka sanay tumitig. Marahang tumango ang tikbalang, parang nagpapasalamat. "Goryo!" sigaw ng kapatas mula sa malayo, huling beses na masasabing may puwang pa sa pasensya. "Kapag hindi ka sumagot, ikaw ang papasan sa lahat ng puputulin." Sumikdo ang kagyat at ang pangmatagalang laban sa loob ni Goryo. Kailangan niyang gumawa ng pasya. Ngayon, hindi bukas. Sumulyap siya sa tikbalang, sa tiyan nitong kumikilos sa sariling ritmo, at sa matandang Nara na wari ipinagmumulan ng tinig. At doon, sa pagitan ng trabaho at kapalaran, may gumuhit na landas na hindi niya inaasahang tatahakin. Tutulong siya, buo ang loob, kahit sa kapalit ay trabaho, kaalitan, o pagkatanggal. "Hintayin mo ako," bulong niya sa nilalang. "Babalik ako na may paraan." Binitawan niya ang palakol at ipinalit ang lubid sa balikat. Kinuha niya ang maliit na itak, hindi para pumutol ng puno, kundi para putulin ang mga baging nahahadlang sa daang papalayo. Tumayo siya, humakbang sa liwanag, at sa wakas ay sumagot sa tawag ng kapatas, boses na tila walang bahid ng panginginig. "Opo, kapatas, parito na po." At habang naglalakad siya palayo, kumikislap sa gilid ng kanyang paningin ang mga alitap-tap na puti, parang basbas ng lihim. Sa ilalim ng matandang Nara, isang buntis na puting tikbalang ang nakapikit. Humihinga ng mas payapa, at ang unang tatak ng tiwala ay naihigpit sa pagitan nila, isang bigkis na hindi kahoy ang pinagmulan, kundi habag. Pagbalik ni Goryo sa baryo, tanghali na. Ang araw ay nakasindi sa ulunan ng langit na parang nagbabantay at ang hangin ay tuyot mainit. Nakasabit sa kanyang balikat ang palakol na hindi man lang nagamit sa buong maghapon. Habang tinatahak niya ang makipot na daan pauwi, paulit-ulit sa kanyang isipan ang nakita sa gubat. Ang buntis na puting tikbalang na nakahandusay sa lilim ng matandang Nara at ang marahang tinig na pumasok sa kanyang isip. Hindi nagkakait ang gubat sa taong may habag. Parang sumpa ang mga salitang iyon, o basbas. Hindi niya alam. Ang alam lang niya, mula noon,
Nagbago ang tibok ng kanyang dibdib. May kakaibang katahimikang bumalot sa kanya at tuwing pipikit siya, ang anyo ng tikbalang ay parang nandoon pa rin sa harap niya, nakapikit, humihinga, at nagbabantay sa hiwagang di niya palubos maunawaan. Pagdating sa kubo, sinalubong siya ni Lina. "Goryo, bakit ngayon ka lang? Akala ko may nangyari sa inyo," sabi nito habang mabilis na sinandok ang malamig na sabaw na may patani at tinapa. "Pasensya ka na," sagot ni Goryo. "May punong inutusan kaming suriin pero nagkaproblema. Hindi ako nakapagtroso." Di ibig sabihin, bawas na naman ang bayad ninyo?" Tumango si Goryo, nangingiti ng pilit. "Ayos lang, may iba akong nahanap." Napatingin si Lina, nagtataka. "Iba? Ano naman yon?" Umiling siya. "Bukas ko na ikukwento, gabi na, pahinga muna tayo." Ngunit nang humiga siya sa banig, hindi siya dalawin ng antok. Sa bawat sutsot ng hangin sa labas, sa bawat ugong ng mga kuliglig, naririnig niya ang paghinga ng tikbalang, mahina, malamig at humihingi ng tulong. Parang nilulukob ng dilim ang kanyang isip. Nang tuluyan siyang pumikit, tila dinala siya ng panaginip pabalik sa kagubatan. Nasa harap niya ang matandang Nara. Kumikislap ang mga ugat nito na parang ginto. Sa lilim, nakatayo ang tikbalang. Ngunit ngayon ay gising na ito, matikas, nakasuot ng damit na tila hinabi sa liwanag ng buwan. Ang buntis nitong tiyan ay kumikislap at sa loob may liwanag na umiikot, parang bituin na nakakulong sa sinapupunan. "Goryo," sabi ng tinig nito, hindi gumagalaw ang labi. "Ang sanggol sa aking sinapupunan ay hindi karaniwang nilalang. Ito ay anak ng kalikasan at liwanag. Maraming naghahangad dito. Ang sino mang makakakita sa akin ay pinagkakalooban ng pagsubok, tulungan o saktan. Ang pinili mo ay awa at dahil doon, ikaw ay magiging tagapangalaga." "Tagapangalaga?" usisa ni Goryo. "Tanggapin mo ito." Lumapit ang tikbalang at inabot ang kanyang palad. Sa sandaling iyon, tila may malamig na simoy na dumaloy mula sa mga ugat ng Nara. Pumasok sa kanyang katawan at tumigil sa kanyang dibdib. Nakaramdam siya ng biglang kirot. Hindi sakit, kundi parang bigat na isinabit sa kanyang kaluluwa. "Kapag naramdaman mo ang hangin na walang simoy, alalahanin mo ako. Huwag kang matakot. Ang gubat ay magtitiwala sa iyo." Sa sandaling iyon, bumalik ang dilim at nagising siya sa sarili niyang higaan, pawis na pawis, humihingal at hawak ang dibdib na tila may dumadamba sa loob. Kinabukasan, maaga siyang bumalik sa bundok. Hindi siya nagpahintulot kay Lina na sumama o magtanong. Dala ang tubig, ilang pirasong tinapay at ang lumang rosaryo ng kanyang ina. Alam niyang delikado ang ginagawa niya, pero parang may puwersang nagtutulak sa kanya. Pagdating sa lugar ng matandang Nara, hindi niya naabutan ang tikbalang. Ang lupa ay may mga bakas ng pagkilos, mga dahong nagalaw, at ang bahagyang bakas ng dugong kulay perlas na patuloy pa ring kumikislap kahit tuyo na. Ngunit sa di kalayuan, may narinig siyang pag-iyak, mahina, mapanglaw at puno ng kirot. Sinundan niya ang tunog at doon niya muling nakita ang tikbalang, nakasandal sa isang batong lumot, nanginginig. Nangingintab ang pawis sa katawan nito at ang tiyan ay mas malaki na, tila malapit ng manganak. "Goryo," mahinang wika ng nilalang sa pamamagitan ng isip, "may mga tao kagabi, mga lalaki. Nagpapaputok ng baril, nagtago ako rito, ngunit hindi ko na kayang maglakad." Lumingon si Goryo. Sa lupa may bakas ng paa, hindi isa kundi 3, mga mabibigat at may marka pa ng takong ng bota. Si Tiburcio? Si Nardo? O iba pa? Wala silang dapat malaman, wika ni Goryo. "Tutulungan kita, pero kailangan mong magtiwala sa akin."
Ikaw lamang, sagot ng tikbalang, ang tumulong ng walang kapalit. Kumuha si Goryo ng tubig, pinainom ito sa pamamagitan ng dahon. Pagkatapos, sinubukan niyang pagtakpan muli ng mga baging ang paligid. Ngunit sa kanyang mga kamay ay kumikinang na ang mga hibla ng dahon, parang tinutubuan ng liwanag. Lalong tumindi ang kaba niya. Tagapangalaga, bulong ng hangin. Kung ako nga, sabi ni Goryo, ay binigyan ng gubat ng ganitong tungkulin, gagawin ko. Habang tinutulungan niya ang tikbalang, biglang lumakas ang hangin. Ang mga dahon ng nara ay tila naglulunoy sa alon ng liwanag, at sa gitna ng kanilang mga paanan, may lumitaw na batis, maliit, malinaw at malamig. Nagulat si Goryo. Ito'y dati tuyong lupa lamang. Goryo, sabi ng tikbalang, ang gubat ay tumutugon sa iyong kabutihan. Hindi na ako magtatagal. Kapag ako'y nanganak, ang liwanag na lalabas ay kailangang itago sapagkat may mga nilalang, tao at engkanto na gustong maagaw ito. Anong liwanag? Ang mutya ng puting alon. Ang siyang nagbibigay ng lakas sa lahat ng mabuting nilalang ng kagubatan. Ngunit kung mapunta sa kamay ng mga ganid, magdudulot ito ng pagkabulok sa lupa at pagkasira ng hangin. Nanlaki ang mata ni Goryo. At ako ang dapat mag-ingat nito? Tumango ang tikbalang. Kapag dumating ang oras, ikaw lamang ang makakakita kung saan ito itatago. Sa sandaling iyon, narinig nila ang tunog ng pito, ang senyas ng kapatas, 3 ulit tulad ng kahapon. Ngunit ngayon, may kasunod na putok ng baril. Napatigil si Goryo. Alam niyang hindi iyon simpleng putok sa ere. Ibig sabihin noon, may nakita silang kakaiba. Nagkatinginan sila ng tikbalang. Sa mga mata nito, may takot na nahahalo sa pag-asa. Goryo, wika nito. Kung sakaling abutan tayo, huwag mo akong ipagtatanggol gamit ang dahas. Ang gubat ang kikilos. Ngunit kailangan mong manatili. At bago pa siya makasagot, biglang lumitaw sa paligid nila ang manipis na hamog, maputi, malamig, at parang may mga aninong gumagalaw sa loob. Narinig niya ang mga yabag ng mga tao, papalapit, mabibigat, galit na galit. Si Goryo ay napatingala, hawak ang rosaryo, at sa kanyang dibdib, naramdaman niyang muling umalab ang malamig na liwanag na ibinigay ng tikbalang sa kanyang panaginip. Habang papalapit ang mga manghihimasok, unti-unting sumingaw mula sa lupa ang mga ugat ng nara, parang mga ahas na handang sumakop sa sinumang lalapit. Ngayon ko malalaman, bulong ni Goryo sa sarili, kung totoo ang habag ng gubat. At sa paglapit ng unang putok ng baril, sumabog ang liwanag mula sa mga dahon, puti, bughaw at ginto, at nilamon ang buong paligid ng isang mahiwagang sinag. Sa unang saglit ng liwanag, tila huminto ang lahat. Ang mga ibon sa mga sanga ng nara ay tumahimik, ang hangin ay biglang humina, at ang mga yabag ng mga lalaking armado ay naputol sa gitna ng pagkilos. Ang mga dahon ay kumikislap na parang pilak sa araw, at sa ilalim ng puno, si Goryo ay nakatayo, nakapikit, mahigpit ang hawak sa rosaryo, at ang kanyang katawan ay nilalamon ng puting liwanag na tila apoy ngunit hindi mainit. Mula sa kabilang panig, narinig niya ang sigaw ni Nardo. Anong nangyayari to? Si Goryo! Nakita niyo ba si Goryo? Parang may apoy sa paligid ng nara. Diyos ko, umaalab ang hangin. Sigaw naman ni Tiburcio, nanginginig ang tinig. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, si Goryo ay payapang huminga. Ang tikbalang ay nakahiga pa rin sa kanyang tabi, ngunit ang mga sugat nito ay tila nagsisimulang magsara. Mula sa kanyang tiyan, lumalabas ang sinag ng liwanag, banayad ngunit makapangyarihan, parang sinag ng buwan na nagiging buhay. Goryo, bulong ng tikbalang, hindi sa tainga kundi sa loob ng kanyang isip.
Ang gubat ay sumasaklolo sa atin. Huwag kang kikilos. Hayaan mong ang kalikasan ang magtanggol. At doon, sa pagitan ng mga aninong papalapit, sumigaw si Nardo. Siya yon. Siya yung hayop. Buhay pa. Kunin natin bago makatakas. Narinig ni Goryo ang tunog ng paghakbang sa mga tuyong dahon. Mabilis, mabibigat, at may kasamang kalansing ng bakal. Binuksan niya ang mga mata. At ang nakikita niya ay hindi lamang mga tao, kundi mga nilalang sa kanilang likod. Mga aninong maitim, walang muka, may hugis ng tao ngunit may sungay at buntot ng kalabaw. Ang mga ito'y tila nakasunod sa mga manghihimasok, pinamumunuan ng isang lalaking nakaitim na Amerikana at may pulang panyo sa leeg. Si Don Ulpiano, ang kilalang may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan nila. Goryo, sigaw ni Don Ulpiano, layuan mo yang nilalang. Iyan ang hinahanap namin. Hindi mo alam kung anong yaman ang taglay niyan. Baka makapagpabago ng kapalaran mo kung ipapasa mo sa akin. Ngunit tumindig si Goryo, tahimik at humarang sa pagitan ng tikbalang at ng mga lalaki. Hindi ito yaman, sagot niya. Buhay ito at buntis siya. Hindi ko kayo hahayaang saktan siya. Umalingaw-ngaw ang halakhak ni Don Ulpiano. Buntis? Isa kang hangal, Goryo. Ang dugong ng mga nilalang na yan ay may kapangyarihan. Kapag nakuha ko ang mutya na ilalabas niyan, kayamanan at kapangyarihan ang magiging akin. Sa likod ni Don Ulpiano, may lumabas na isang matandang lalaking payat. May bitbit na baston na may hugis ulo ng ahas. Si Mang Sargon, ang albularyong kilalang marunong sa kulam at mahika sa baryo. Ang mga mata nito ay kulay abo, parang walang laman. Panginoon, sabi ni Mang Sargon, malapit na siyang manganak. Ang sanggol ng nilalang na iyan ay hindi karaniwan. Kapag naagaw natin ang mutya ng puting alon, ikaw ang magiging pinakmakapangyarihan sa Samar. Ang lupa ay luluhod sa iyo. Ngunit bago pa makalapit ang mga tauhan ni Don Ulpiano, nagdilim ang paligid, hindi dahil sa gabi, kundi dahil sa makapal na hamog na biglang bumalot sa lahat. Mula sa mga ugat ng Narra, sumulpot ang mga anyo ng mga espiritu ng kagubatan, mga duwende, diwata at aninong kahoy na tila nagmumula sa mga puno mismo. Ang mga mata nila ay bughaw at sa bawat galaw kumakalansing ang mga dahon. Layo, sigaw ni Goryo. Ang gubat ay buhay. Umalis kayo. Ngunit nagtaas ng kamay si Don Ulpiano. Sargon, gamitin mo na ang usok. Mabilis na nagbato ng pulbos si Mang Sargon sa lupa. Itim, mabaho at may usok na parang asupre. Unti-unting napawi ang liwanag ng hamog. Ang mga espiritu ng kagubatan ay tila nagsisigawan, naglalaho sa hangin. Ang mga puno ay nagsimulang magputukan ang mga sanga, parang sinasakal ng lason. Tingnan mo, sigaw ni Tiburcio. Naglalagas ang mga dahon, nabubulok ang paligid. Naririnig ni Goryo ang pagdaing ng tikbalang sa likod niya. Ang mga mata nito ay nag-aalab sa sakit at ang tiyan ay kumikilos. Ang panganganak ay nagsisimula. Goryo, bulong ng tikbalang. Ang oras na, dumating na. Lumuhod si Goryo sa tabi nito, nanginginig ang kamay. Paano kita matutulungan? Ang sanggol ay liwanag. Kapag lumabas ito, itago mo agad. Huwag mong hahayaang makita nila. Sa gitna ng labanan, habang si Don Ulpiano at ang mga tauhan niya ay naglalakad papalapit, unti-unting pumutok ang sinapupunan ng tikbalang. Hindi dugo ang lumabas, kundi daloy ng liwanag, bughaw na may puti, at sa gitna nito ay isang maliit na bola ng liwanag na parang bituin. Napatakip ng mata si Goryo. Ang kanyang dibdib ay tila tinamaan ng kidlat. Yun, sigaw ni Sargon. Yun ang mutya ng puting alon. Kunin ninyo. Ngunit bago pa man sila makalapit, inabot ng tikbalang ang kamay ni Goryo at sa isang iglap,
lumipad ang mutya patungo sa kanyang dibdib. Dumikit ito sa kanyang balat at tuluyang lumubog sa kanyang puso. Napasigaw siya sa sakit, parang pinasok ng apoy ang kanyang katawan. Ang tikbalang ay napahiga, humihingal. Tagapangalaga, ikaw na. Pagmulat ni Goryo, naglalagablab ang paligid. Ang mga ugat ng Nara ay parang buhay, gumagalaw, umiikot, at sinasagkaan ang mga taong gustong lumapit. Si Don Ulpiano ay napaatras, si Sargon ay napasigaw. Ano to? Bakit parang binubuhay mo ang gubat? Sigaw ni Ulpiano. Ngunit hindi na si Goryo ang dating Goryo. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng mutya. At sa bawat hakbang niya, ang mga ugat ng lupa ay sumusunod. Ang hangin ay umuugong, parang nagagalit. Hindi ito laban ng tao, sabi ni Goryo. Mababa ngunit mariing tinig. Ito ay hustisya ng kalikasan. Ang mga puno sa paligid ay parang sabay-sabay na huminga. Sa isang iglap, ang mga lalaking tauhan ni Don Ulpiano ay tinangay ng ugat at hinila ng lupa, parang sinisid ng kalikasan mismo. Si Tiburcio ay napasigaw bago tuluyang nalunod sa mga dahon. Si Nardo ay tumakbo, ngunit isang baging ang pumulupot sa kanyang paa at hinila papasok sa dilim. Si Don Ulpiano lamang at si Mang Sargon ang natira, parehong nanginginig. Huwag! Sigaw ni Ulpiano. Hindi mo alam kung anong kapangyarihan ang pinapasukan mo. Ngunit hindi sumagot si Goryo. Sa halip, lumapit siya sa tikbalang at dahan-dahang itinakip ang kanyang balabal sa katawan nito. Ligtas ka na, bulong niya. Ang tikbalang ay napatingin sa kanya, ngumiti at sa huling hininga ay naglaho. Naging alabok na liwanag na lumutang sa hangin, umikot sa paligid ng Nara at saka pumasok sa puno mismo. Ang Nara ay muling naging tahimik. Ang hamog ay unti-unting nawala. Si Don Ulpiano at si Sargon ay mabilis na tumakbo paalis, hindi na lumingon. Naiwan si Goryo, mag-isa, nakaluhod sa tabi ng puno. Ang kanyang katawan ay mahina, ngunit sa kanyang dibdib ay may nararamdamang kakaiba. Ang tibok ng kanyang puso ay kasabay ng ugong ng lupa at sa kanyang isip ay boses ng tikbalang. Ang gubat ay sa iyo magtitiwala, ngunit mag-ingat. Ang mga sakim ay hindi sumusuko. Babalik sila, dala ang dilim. Dahan-dahang tumayo si Goryo. Itinuring ang Nara na parang templo. Hindi ko kayo bibiguin, wika niya. Hanggang may buhay ako, walang makakasira sa inyo. At sa kalayuan, sa kabila ng ulap ng hamog, isang pulang liwanag ang kumikintab sa abot tanaw, ang palatandaan na hindi pa tapos ang laban. Ang umaga ay tila walang kulay ng magising si Goryo sa ilalim ng puno ng Nara. Ang paligid ay puno ng katahimikan, walang ibon, walang huni ng insekto, at maging ang hangin ay parang natatakot dumaan sa lugar na iyon. Sa kanyang dibdib, may malamig na pintig. Ang mutya ng puting alon na ipinasok ng tikbalang bago ito, tuluyang maglaho. Nang idampin niya ang kamay sa kanyang dibdib, ramdam niya ang banayad na tibok. Hindi tulad ng puso ng tao, kundi parang pumipintig sa ritmo ng kalikasan. Kapag huminga siya, kasabay niyo ng paghuni ng hangin. Kapag tumitig siya sa lupa, nakikita niyang may liwanag na sumisibol sa mga damo. Goryo, bulong ng hangin, hindi ka na karaniwang tao. Napatigil siya. Ang boses ay hindi boses ng tao. Pamilyar, banayad, matamis, at tila pamilyar sa kanyang kaluluwa. Tikbalang? Tanong niya, nakatingala sa mga sanga. Ako'y hindi na laman, ngunit ang aking diwa ay nananatili rito. Hanggat may ugat ang puno ng Nara, naririto ako. Sagot ng boses, humahaplos sa kanyang pandinig. Ikaw ang pinili ng gubat. Ang mutya ay sisibol sa iyong loob
at ikaw ang magiging tagapangalaga ng mga nilalang at ng lupaing ito. Tahimik siyang napaluhod. Hindi ko hinihingi ang kapangyarihang ito. Gusto ko lang tumulong. Ang tumulong ay isang uri ng kapangyarihan, sagot ng tinig. Ngunit alalahanin mo, kapag ginamit mo ang mutya sa galit, ito'y magiging lason. Kapag ginamit mo sa awa, ito'y magiging biyaya. Dumampi sa hangin ang malamig na simoy. At sa paligid, unti-unting bumalik ang mga tunog ng kagubatan, ang huni ng ibon, ang lagaslas ng sapa, at ang pag-indayog ng mga dahon. Tila nagsisimula ng gumaling ang gubat. Ngunit alam ni Goryo, hindi pa tapos ang lahat. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Goryo sa baryo. Pagdating niya, sinalubong siya ni Lina na umiiyak. "Goryo, Diyos ko, akala ko patay ka na. May mga sundalo at tao ng kumpanya na dumaan kahapon. Sabi nila, tumakas ka raw. Ipinagbintang ka nilang pumatay kina Tiburcio at Nardo." Nayanig ang dibdib ni Goryo. "Ano? Hindi ako ang pumatay sa kanila. Nilamon sila ng gubat ng sarili nilang kasakiman." Ngunit alam niyang walang makikinig sa paliwanag na iyon. Sa mata ng mga tao, siya ay isang kriminal, isang mamamatay na tumakas sa kabundukan. "Kailangan mong magtago," sabi ni Lina, nanginginig habang pinupunasan ng luha. Nagtanong na rin daw si Don Ulpiano. Galit na galit siya. May pabuya raw sa sino mang makapagsasabi kung nasaan ka. Napahawak si Goryo sa balikat ng asawa. "Huwag kang lalapit sa kanila. Kapag tinanong ka, sabihin mong wala kang alam. Ako na ang bahala." Ngunit bago pa siya makaalis, may marinig silang yabag sa labas. Mga paa ng kabayo, kalansing ng armas at sigaw ng isang tauhan. "Buksan ang pinto, utos ni Don Ulpiano. Ipapasok namin ang bahay kung hindi kayo sumagot." Mabilis na tinakpan ni Lina ang anak nilang si Mila at itinago sa likod ng lalagyan ng bigas. Si Goryo naman ay lumabas sa likod. Dinala ang kanyang lumang itak at tumakbo patungo sa likod bukid. Mula sa bintana, nakita niya ang mga tauhan ni Ulpiano. Nakaitim, may mga baril at may dalang mga aso. "Diyos ko!" bulong ni Lina. Habang nagtatago si Goryo sa ilalim ng mga talahiban, naririnig niya ang sigawan ng mga tao sa baryo. May ilan sa kanyang mga kababaryo ang nag-uusap. "Yung si Goryo, sinapian daw, ibang nilalang na raw yon." Sabi ni Mang Sargon, may taglay daw na sumpa, pinaslang daw ang mga kasama. Pumintig ang sakit sa puso ni Goryo. Sa halip na purihin, siya ay kinatatakutan. Ang kabutihan niyang ginawa ay nauwi sa kasinungalingang ikinakalat ng mga sakim. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtakas, narinig niyang muli ang tinig ng tikbalang. "Goryo, huwag kang magalit. Ang galit ay apoy na kumakain sa sarili. Hanapin mo muna ang bundok ng Himlayang Abo. Doon mo malalaman kung paano mo maipagtatanggol ang gubat at ang iyong pamilya." Sa ilalim ng gabi, naglakad si Goryo patungong hilagang bahagi ng Samar, ang direksyon ng bundok na kilala sa mga alamat. Ayon sa matatanda, walang sinumang nakabalik mula roon. Sinasabing tirahan daw iyon ng mga espiritong lumayas sa kanilang mga tahanan, mga duwending itinakwil, mga engkantong nagtampo at mga kaluluwang naghihiganti. Ngunit wala siyang takot. Ang tanging laman ng kanyang puso ay ang pangakong binigay niya sa tikbalang, pangalagaan ng gubat at ang mga inosente. Habang umaakyat siya sa paanan ng bundok, naramdaman niyang tila may mga matang nakamasid. Ang mga bato ay may mukha at ang mga dahon ay nagbubulong sa bawat hakbang niya. "Bakit ka naririto, tao?" tanong ng isang tinig mula sa kadiliman. Sumilip sa kanya ang isang maliit na nilalang. Mukhang bata ngunit may balat na parang kahoy at mga mata na parang batis. "Hindi ako kaaway," sagot ni Goryo. "Ako si Goryo, magtrotroso mula sa ibaba. Hinahanap ko ang Himlayang Abo." "Ano ang pakay mo roon?" tanong ng nilalang.
May iniwan sa akin ang tikbalang. Kailangan kong matutunang gamitin ang kapangyarihang ito para maprotektahan ang kagubatan. Tahimik ang nilalang sandali, saka ngumiti. Kung gayon, halika. Dadalhin kita sa aming pinuno. Ngunit maghanda ka. Hindi lahat ng espiritu rito ay kaibigan. Sinundan ni Goryo ang maliit na nilalang hanggang sa maabot nila ang isang kuweba na kumikislap sa loob, parang puno ng bituin. Sa loob, nakaupo ang isang matandang diwata, may buhok na kasing haba ng ilog at mata na tila umabot sa lahat ng panahon. Goryo, sabi ng diwata, ikaw ang bagong tagapangalaga. Ang mutya ng puting alon ay banal. Ipinagbabawal itong mahulog sa kamay ng tao. Ngunit may panganib. Si Mang Sargon ay hindi karaniwang albularyo. Siya ay dating tagapangalaga rin, ngunit pinili ang dilim. Kapag nagtagpo kayong muli, ang gubat ay susubok sa iyo. Paano ko siya mapipigilan? Tanong ni Goryo. Hindi mo kailangang patayin siya. Kailangan mo siyang patawarin. Napakunot no si Goryo. Patawarin? Ang taong pumatay at naghasik ng lason sa lupa? Ang gubat ay hindi nananagot sa galit ng tao, sagot ng diwata. Ang kalikasan ay nagbabalik lamang ng balanse. Sa sandaling iyon, lumapit ang diwata, itinapat ang kamay sa kanyang dibdib at doon ay lumitaw ang liwanag ng mutya. Matututo kang gamitin ito, sabi niya. Ngunit bawat paggamit ay may kapalit. Isang bahagi ng iyong buhay ang mawawala sa bawat pagkakataong gamitin mo ito sa dahas. Dahan-dahang tumango si Goryo. Kung yan ang kailangan para protektahan ang kabutihan, tatanggapin ko. Sa loob ng kuweba, nagningning ang paligid at ang katawan ni Goryo ay tila pinag-isa sa liwanag ng kagubatan. Sa kanyang mga mata ay sumilip ang kakayahang makita ang mga nilalang ng kalikasan, ang mga tagapagbantay ng tubig, hangin at lupa. Simula ngayon, wika ng diwata, ikaw si Goryo ng Nara, ang tagapangalaga ng timog na kagubatan. Ngunit mag-ingat sapagkat si Don Ulpiano at si Mang Sargon ay naghahanda ng mas malaking kasamaan. Nais nilang pukawin ang itim na tikbalang, ang kabaligtaran ng nilalang na iyo tinulungan. Napatigil si Goryo. May itim na tikbalang? May balanse sa lahat ng bagay, sagot ng diwata. Ang liwanag ay may anino, at kapag pinukaw nila ang anino, ikaw lamang ang makakahadlang. Napatungo si Goryo, mahigpit ang hawak sa dibdib. Alam niyang nagsisimula pa lamang ang kanyang tunay na tungkulin. Sa labas ng kuweba, kumikislap ang mga bituin, ngunit sa malayo, may ulap na kulay abo, palatandaan ng unos na paparating. Sa bayan ng San Andreo, gabi na ngunit gising pa rin ng liwanag sa malaking bahay ni Don Ulpiano. Ang mga ilawan ng gas ay nakasindi. Ang mga tauhan ay naglalakad sa bakuran na may dalang mga armas. At sa gitna ng lahat ay naroon si Mang Sargon nakaluhod sa sahig habang iginuguhit ang mga simbolo ng itim na mahika gamit ang abo at dugo ng manok. Sigurado ka ba rito, Sargon? Tanong ni Don Ulpiano, malamig ang tinig. Matapos ang nangyari sa gubat, muntik na akong mapahamak. Paano ko masisiguro na ang gagawin mo ngayon ay hindi rin sasabog sa mukha ko? Ngumiti ang albularyo, mabagal at puno ng yabang. Panginoon, huwag kang mag-alala. Ang nilalang na tumulong sa taong iyon, ang puting tikbalang, ay isa sa mga tagapagbantay ng liwanag. Ngunit may katapat yan sa ilalim ng lupa. Ang itim na tikbalang, ang nilalang ng usok at dilim, ay matagal nang nakakulong. Kung mapupukaw natin siya, mapupunta sa atin ang lahat ng lakas ng kagubatan. Namilog ang mata ni Don Ulpiano. Ibig mong sabihin, mas malakas pa iyon sa mutya na napunta kay Goryo? Tumango si Sargon. Oo, ngunit kailangang may magbubukas ng lagusan at iyon ay tanging taong may bahid ng mutya, si Goryo mismo. Nagbago ang ekspresyon ng mayamang Don. Kung ganon, kailangan ko siya buhay. Buhay,
ngunit nasasakop ng takot, sagot ni Sargon, sabay abot ng maliit na bote ng kulay itim. Ito ang usok ng anino. Kapag naamoy niya ito, mapapasuko ang kanyang kalooban at magiging daluyan ng dilim. Habang nagsasalita si Sargon, hindi niya napansing dumampi sa hangin ang malamig na simoy, isang aninong dumadaan sa bintana, nakikinig sa bawat salita. Ang aninong iyon ay hindi tao. Isa siyang diwata ng hangin, utusan ni Goryo na ipinadala mula sa bundok ng himlayang abo. Sa sandaling narinig niya ang plano, agad siyang lumipad pabalik sa hilaga upang iparating ang balita. Samantala, si Goryo ay nakaupo sa ilalim ng lumang puno ng molave, kasama ang matandang diwata na nagturo sa kanya. Sa mga nakalipas na araw, natutunan niyang gamitin ng lakas ng mutya, ang paghilom ng sugat, ang pakikipag-ugnayan sa mga hayop at ang pakikinig sa wika ng hangin. Ngunit sa bawat paggamit niya ng kapangyarihan, nararamdaman niyang parang may kumakain sa kanyang lakas. Tila unti-unting naglalaho ang mga taon ng kanyang buhay. Lahat ng kapangyarihan ay may kapalit, sabi ng diwata habang pinagmamasdan siya. Ang tunay na tagapangalaga ay hindi lumalaban upang manalo, kundi upang protektahan. Tandaan mo yan, Goryo ng Nara. Tumango si Goryo, huminga ng malalim. Kung ganon, handa akong magbayad ng buhay basta't mailigtas ko ang mga inosente, lalong-lalo na si Lina at si Mila. Dumating ang diwata ng hangin, hingal at nag-aalab. Goryo! Sigaw nito. Ang mga taong sakim ay gumagawa ng ritual sa bayan. Si Mang Sargon at si Don Ulpiano, pinupukaw nila ang itim na tikbalang, nayanig ang lupa. Maging ang mga sanga ng molave ay lumiyad na parang natakot. Kung magtagumpay sila, sabi ng matandang diwata, madidilim ang kagubatan. Ang mga ilog ay magiging abo at ang mga puno ay mauubos. Tumayo si Goryo, mahigpit ang hawak sa kanyang dibdib kung saan nananahan ang mutya. Hindi ko hahayaang mangyari yan, kailangan kong bumaba. Hindi mo pa lubos na kontrolado ang lakas mo, babala ng diwata. Wala nang panahon, sagot ni Goryo, at sa isang iglap, nilamon siya ng liwanag. Sa bawat hakbang pababa ng bundok, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa bughaw na liwanag at ang hangin ay sumusunod sa kanyang utos. Habang patuloy ang pag-awit ni Mang Sargon ng mga sinaunang orasyon, ang lupa sa paligid ng mansyon ni Don Ulpiano ay nagsimulang gumalaw. May lumalabas na itim na usok mula sa lupa, malamig, mabigat, at may amoy ng nasusunog na bakal. Sa gitna ng mga abo, may lumilitaw na hugis ng kabayo. Malaki, maitim, at may mga matang nagliliyab sa pula. "Diyan ka na!" sigaw ni Sargon, tumatawa. Ang itim na tikbalang ay gigising sa ilalim ng sumpa ng kasakiman. Ngunit bago tuluyang maganap ang kabuuan ng ritual, may malakas na hangin na dumaan, isang buhawi ng liwanag na dumapo sa gitna ng kanilang bilog. At mula roon ay lumitaw si Goryo, nakasuot ng balabal na yari sa dahon ng nara, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng mutya. "Tumigil kayo," sigaw niya. "Hindi ninyo alam ang nilalaro ninyo." Ngumisi si Don Ulpiano. "Goryo, ang dating magtrotroso, akala ko'y patay ka na. Mabutit dumating ka, ikaw mismo ang kailangan namin." "Hindi ako magiging kasangkapan ninyo," mari sagot ni Goryo. "Ang gubat ay hindi pag-aari ng sinuman." "Talaga?" sabat ni Sargon, sabay-sabay ng itim na pulbos sa hangin. "Kung gayon, hayaan mong ang usok na ito ang magdesisyon." Pumailan lang ang usok, dumiretso sa ilong ni Goryo bago pa man siya makatakbo. Napasigaw siya, napaluhod, at ang kanyang paningin ay biglang nagdilim. Sa loob ng kanyang isipan, may tinig na umalingaw-ngaw, malalim, mabigat, at nakakatakot. "Ako ang anino ng liwanag na pinangakuan mo. Ako ang itim na tikbalang." Nakita niya ang sarili niyang anyo sa harap ng nilalang.
isang dambuhalang kabayong maitim, may usok sa bawat galaw at may mata na apoy. Gusto mo bang protektahan ang gubat? Tanong ng nilalang. O gusto mo lang ipaghiganti ang sarili mo sa mga taong sumira sa'yo? Hindi ako katulad ninyo, sigaw ni Goryo. Hindi ko kailangan ng poot. Ngunit sa labas ng kanyang isip, ang katawan ni Goryo ay nanginginig. Ang kanyang balat ay unti-unting nagdidilim at ang liwanag ng mutya ay pumupusyaw. Sa paligid, naguunahan ang mga espiritu ng dilim, sumisigaw ng kasakiman at galit. Halika, Goryo, sabi ni Sargon. Hayaan mong ang itim na tikbalang ay maging laman mo. Ikaw ang magiging bagong hari ng kagubatan at ako ang iyong tagapayo. Ngunit bago pa tuluyang lamunin ng dilim ang puso ni Goryo, narinig niya ang isang tinig, banayad, malambing at pamilyar. Goryo, huwag kang padadala. Ang habag ay mas malakas kaysa galit. Ang tinig ng puting tikbalang. Nagliwanag ang kanyang dibdib. Mula sa loob ng mutya ay sumabog ang bughaw na sinag na tumagos sa langit. Ang usok ay naparam at ang katawan ni Goryo ay bumalik sa dating anyo. Bagaman nangihina, ang kanyang mga mata ay puspos ng liwanag. Hindi ninyo kailanman mauunawaan ang kapangyarihang hindi sinasakop, sabi ni Goryo. Mula sa lupa, tumubo ang mga ugat ng Nara. Bumulwak at pumulupot sa mga paa ni Don Ulpiano at ni Mang Sargon. Napasigaw sila, ngunit wala na silang nagawa. Ang lupa ay parang huminga at nilamon silang dalawa. Pagkatapos ng ilang sandali, tahimik na muli ang paligid. Wala na ang mga tauhan, wala na ang usok. Ang langit ay muling lumiwanag at sa gitna ng abo, nakatayo si Goryo. Mag-isa, hawak ang kanyang dibdib. Ngunit sa malayo, sa pinakailalim ng lupa, may narinig siyang mabagal na pagtawa. Malalim, nakakatindig balahibo. Hindi pa tapos ang ating kasunduan, tagapangalaga. Napatigil si Goryo, lumingon sa malayo, at nakita ang aninong parang usok na muling gumagalaw. Alam niyang ang laban ay hindi pa nagwawakas, sapagkat ang kadiliman ay marunong maghintay. Madilim ang langit kinabukasan. Ang mga ulap ay tila binabad sa abo, at ang hangin ay mabigat na parang may binubuong bagyo. Sa kagubatan ng Nara, nakaluhod si Goryo, hingal at pawis, habang ang lupa sa paligid ay nanginginig na parang may malay. Ang mga puno ay tila nagbubulong, at sa bawat hampas ng hangin ay naririnig niya ang mahinang iyak ng kalikasan. Sa ilalim ng kanyang dibdib, naroroon pa rin ang mutya ng puting alon, ngunit ang liwanag nito ay hindi na kasing ningning. Minsan, kapag pumipikit siya, nararamdaman niyang may aninong nakadikit sa gilid ng kanyang puso, isang malamig na boses na humahaplos sa kanyang isipan. Hindi mo ako tuluyang natalo, Goryo ng Nara. Bahagi na ako ng iyong kaluluwa. Pinipigilan niya ang sarili, pilit na nilalabanan ng tinig. Hindi mo ako makokontrol, sabi niya, mahina ngunit mariin. Ang habag ay mas malakas sa kasakiman. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang nararamdaman ang pagbabago ng paligid, parang ang gubat ay nagiging marupok. Ang mga ilog ay bumabaw at ang mga hayop ay naglilipatan. Hindi na ito ang kagubatan ng kapayapaan na minsan niyang pinangako sa tikbalang. Isang gabi, habang nakahiga sa lilim ng puno, may dumating na 3 nilalang, isang duwendeng lunti, isang engkanto ng ilog, at isang diwata ng hangin. May taglay silang liwanag na kumikislap sa dilim at mga mata na nagdadalamhati. Goryo ng Nara, wika ng duwende, ang mga ugat ng lupa ay unti-unti nang nabubulok. Ang sumpa ng itim na mahika ni Mang Sargon ay hindi natapos. Kahit nalunod siya ng kalikasan, naiwan ang kanyang sumpa sa lupa. Paano natin maaalis? Tanong ni Goryo. Sumagot ang engkanto ng ilog, tinig na parang agos.
May isang paraan lamang. Kailangang hanapin mo ang puso ng lupa, isang batong nababalot ng apoy, sa ilalim ng bulubundukin ng himlayang abo. Ngunit mapanganib iyon. Pinagbabawal ng mga sinaunang espiritu na lapitan ng tao. Bakit ipinagbabawal? Tanong ni Goryo. Tumampi ang malamig na simoy habang sumagot ang diwata ng hangin. Dahil kapag sinubukang hawakan ng taong may dilim sa puso ang puso ng lupa, ang buong kagubatan ay maaaring masunog. Tahimik si Goryo. Alam niyang ang dilim sa puso ay nasa kanya ang bakas ng itim na tikbalang na hindi pa tuluyang nawawala. Ngunit naisip niya si Lina, si Mila at ang lahat ng inosenteng nilalang na umaasa sa gubat. Kung yan lamang ang paraan, sabi niya, ako na ang gagawa. Kahit kapalit nito ay buhay ko. Nagkatinginan ng tatlong nilalang at sabay yumuko. Kung ganon, sabi ng duwende, maghanda ka. Hindi mo kakayanin ang paglalakbay na mag-isa. Kami ang magiging gabay mo. Naglakbay si Goryo kasama ang tatlong nilalang. Tumawid sila sa mga sapa, umakyat sa mga bangin, at nilusong ang mga gubat na tila nakatingin sa kanila. Sa bawat hakbang, lumalakas ang amoy ng asupre at ang mga bato ay nagiging pula. Dito nagsimula ang unang apoy ng mundo, paliwanag ng engkanto ng ilog. Sinasabing dito rin ipinanganak ang unang tikbalang mula sa liwanag at dilim. Napaisip si Goryo. Kung ganon, baka dito rin nagmula ang kapangyarihan ng itim na tikbalang. Tumango ang diwata ng hangin. Oo, ngunit huwag mong hayaang magising iyon sa loob mo. Kapag nadala ka ng galit o takot, magigising muli ang aninong iyon. Ngunit habang papalapit sila sa bulkan, biglang kumulog ng malakas. Gumuho ang bahagi ng lupa at mula sa kailaliman ay lumabas ang isang itim na usok na may anyong kabayo. May mga matang pulang naglalagablab at tinig na nagmumula sa ilalim ng lupa. Akala mo'y makatatakas ka sa akin, Goryo? Sabi ng boses. Ako ang galit ng kalikasan. Ako ang anino ng iyong awa. Wala kang lakas na lumaban sa sarili mong dilim. Napatigil si Goryo. Ang mga kasama niyang espiritu ay umatras, nanginginig. Ngunit hindi siya umatras. Tumindig siya, hawak ang kanyang dibdib. Kung bahagi ka ng puso ko, ako na mismo ang lalaban sa iyo. Itinaas niya ang kamay at mula sa mutya ay lumabas ang bughaw na liwanag. Nagbanggaan ang puting liwanag at ang itim na usok sumabog ang hangin at nagliyab ang paligid. Ang mga bato ay nagputukan at ang lupa ay nagbitak. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ni Goryo ang tinig ng tikbalang na minsang tinulungan niya. Goryo, tandaan mo ang sinabi ko. Ang habag ay mas malakas sa galit. Isinara ni Goryo ang kanyang mga mata. Inalala ang lahat ng kabutihang kanyang ginawa, ang pagligtas, ang pag-aaruga, ang pagmamahal sa pamilya. Unti-unting nagliwanag ang kanyang katawan at sa sandaling iyon, ang itim na usok ay biglang huminto. Anong ginagawa mo? Sigaw ng boses ng dilim. Pinapatawad kita, sagot ni Goryo. Hindi ko kailangang ipaglaban ang liwanag kung kaya kong yakapin ang anino. At sa isang iglap pumutok ang liwanag. Ang itim na tikbalang ay napasigaw bago tuluyang naglaho sa hangin. Ang bulkan ay nagliyab, ngunit hindi sumabog. Sa gitna ng bato, lumitaw ang puso ng lupa, isang batong kulay pula na may apoy sa loob, ngunit malamig sa paghipo. Lumapit si Goryo, dinampot iyon at itinapat sa kanyang dibdib. Ang mutya at ang puso ay nagliwanag sabay bughaw at pula at nagsanib sa gitna ng kanyang katawan. Pagkatapos ng pagsasanib, lumuhod si Goryo. Ang paligid ay nagliwanag. Ang bulkan ay tila huminga ng magaan. Ang tatlong nilalang ay napaluha dahil ang dating mabigat na hangin
ay napalitan ng katahimikan. Goryo ng Nara, sabi ng diwata ng hangin. Ikaw ngayon ang tagapangalaga ng lupa at hangin. Ang mutya ng puting alon at ang puso ng lupa ay iisa na sa loob mo. Ngumiti si Goryo kahit pagod. Hindi ako makapangyarihan. Isa lang akong tao na minahal ng gubat. Ngunit sa kalayuan, habang bumababa sila mula sa bundok, may naramdaman siyang kilabot, isang malamig na ihip ng hangin at boses na pamilyar. Pinatawad mo ako, ngunit hindi lahat ng anino ay tumatanggap ng liwanag. Paglingon niya, wala na ang boses, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Sa ilalim ng lupa, may kumikilos na bagong dilim, hindi na galing sa tikbalang, kundi sa tao. Makalipas ang ilang linggo, tahimik na muling bumaba si Goryo mula sa kabundukan. Ang kagubatan ay tila huminga ng panibagong sigla. Ang mga sanga ng puno ng Nara ay namulaklak. Ang mga ilog ay muling kumikislap. At ang mga ibon ay bumalik sa kanilang mga pugad. Ngunit sa kanyang dibdib, ramdam niya pa rin ang bigat ng kapangyarihang bumalot sa kanya. Ang mutya ng puting alon at ang puso ng lupa, pinagsama ng kapalaran at sumpa ng kanyang pagpili. Habang naglalakad siya pabalik sa baryo, dala ang pangarap na makapiling muli si Lina at ang anak nilang si Mila. Napansin niyang may kakaibang amoy ang hangin, amoy ng usok, nasusunog na kahoy at abo. Mabilis siyang tumakbo at pagdating niya sa gilid ng burol, tumambad sa kanya ang nakakasindak na tanawin. Ang buong baryo ng San Andreo ay naglalagablab. Nasusunog ang mga bubong ng nipa, ang mga puno sa gilid ng daan ay may apoy sa mga sanga, at ang mga tao ay nagsisigawan, nagtatakbuhan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Goryo ang mga armadong lalaki na may suot na itim at matatak na pulang palasong nakaukit sa kanilang manggas. Sa gitna nila nakatayo, buhay ngunit ibang-iba, si Don Ulpiano. Hindi makapaniwala si Goryo, napatay na niya ang taong ito o inakala niyang nalunod na ng kalikasan. Ngunit ngayon, ang dating balat ni Don Ulpiano ay maitim na parang uling. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pula at sa kanyang likod ay may bakas ng mga ugat na parang sungay ng kahoy. Goryo! Sigaw ng tinig na paos, nanginginig sa galit. Ang kagubatan mong pinoprotektahan ay sa akin ngayon. Ako ang bagong hari ng lupa. Paano ka nabuhay? Sigaw ni Goryo habang lumapit, pinoprotektahan ang ilang bata na tumatakbo. Tumawa si Don Ulpiano, halakhak na parang bagyo. Hindi mo ba alam? Nang lamunin ako ng lupa, isang boses ang kumausap sa akin. Ang boses ng aninong iniwan mo, ang itim na tikbalang. Pinagkalooban ako ng lakas kapalit ng aking kaluluwa. Ako ang katawan ng dilim, Goryo, ang naging bunga ng iyong awa. Nayanig ang lupa. Mula sa mga anino sa paligid, may lumabas na mga nilalang na parang taong usok. Mga anino ng kasakiman, nilikha mula sa mga sumpa ng mga punong pinutol at mga hayop na pinatay. Walang habag ang mundong ito, sigaw ni Don Ulpiano. Ngayon, ang apoy ng aking kasakiman ang magtatapos sa lahat ng ito. Mabilis na bumalot ang dilim sa baryo. Habang ang mga tao ay nagtatakbuhan, lumuhod si Goryo at idinikit ang palad sa lupa. Mga espiritu ng lupa at hangin, sigaw niya, tulungan ninyo akong iligtas ang mga inosente. Sumagot ang kagubatan. Ang mga ugat ng Nara ay umusli mula sa lupa, hinila ang mga apoy at tinakpan ng mga dahon ang mga bahay na maaari pang masalba. Ang hangin ay umihip, binasag ang apoy sa mga bubong. Ngunit sa bawat ililigtas ni Goryo, si Don Ulpiano naman ay nagbubuga ng itim na usok mula sa kanyang mga kamay, sinusunog ang mga kalapit na puno. Wala kang magagawa, sigaw ng demonyong tinig ni Ulpiano. Ang anino ay hindi mo pwedeng talunin.
Ngunit tumindig si Goryo. Kumislap ang kanyang katawan sa bughaw na liwanag. Kung galing ka sa aninong bahagi ko, kaya rin kitang patawarin. Hindi ko kailangan ng awa. Hindi para sa iyo, kundi para sa kalikasan. Itinaas ni Goryo ang dalawang kamay at mula sa kanyang dibdib ay pumutok ang sinag ng bughaw at pula, ang liwanag ng mutya ng puting alon at puso ng lupa. Ang mga puno sa paligid ay sabay-sabay na tumubo, parang mga sundalong mula sa lupa. Ang apoy ay naglaho at ang hangin ay umikot, nagiging buhawi ng liwanag. Si Don Ulpiano ay sumigaw, sinubukang lumaban, ngunit ang kanyang katawan ay unti-unting nagiging abo. Hindi mo ako mapapatay. Ako ang kasakiman ng tao. Ako ay babalik sa bawat puso ng sakim. Kung ganon, sagot ni Goryo, babalikan din kita ng habag. At sa huling sandali, pumulupot sa katawan ni Don Ulpiano ang mga ugat ng nara. Hindi upang patayin, kundi upang iselyo siya sa ilalim ng lupa sa pinakaugat ng kagubatan. Ang apoy ay tuluyang namatay at ang hangin ay naging malamig. Lumipas ang gabi. Ang baryo ay halos abo, ngunit may buhay pa rin. Si Lina at ang kanilang anak na si Mila ay natagpuan ni Goryo, buhay, ngunit sugatan. Akala ko hindi na kita makikita, sabi ni Lina, umiiyak habang yakap ang asawa. Hindi ako mawawala, sagot ni Goryo at pinatong ang kamay sa kanilang mga sugat. Mula sa kanyang palad ay lumabas ang malamig na liwanag at gumaling ang mga sugat ni Lina at ni Mila. Lumapit ang mga kababaryo, humahaplos sa mga labi ng himala. Si Goryo, bulong ng isang matanda. Hindi siya halimaw. Siya ang tagapangalaga ng ating bayan. Ngumiti si Goryo, ngunit sa loob ay alam niyang hindi pa tapos ang kanyang tungkulin. Sapagkat kahit naselyuhan na si Don Ulpiano, may mga tao pa ring may puso ng kasakiman. Lumapit sa kanya ang tatlong nilalang, ang duwende, ang engkanto at ang diwata ng hangin. Goryo, sabi ng diwata, ang kagubatan ay nagpapasalamat. Ngunit alalahanin mo, ang kasakiman ng tao ay hindi tuluyang nawawala. Kailangang manatili kang tagapangalaga. Ngumiti si Goryo, humawak sa puno ng nara. Hindi ko iiwan ang lupaing ito. Hanggat may taong nangangahas sirain ito, ako ang tatayo sa pagitan ng tao at kalikasan. Pagsikat ng araw, bumalik ang mga ibon, ang mga hayop, at ang mga tao sa kanilang mga bahay. Ang lupa ay tila muling isinilang. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Goryo, nakatanaw sa matandang puno ng nara na minsan ay pinagmulan ng lahat. Puting tikbalang, bulong niya sa hangin, nagawa ko na ang ipinangako ko. At sa banayad na ihip ng hangin, narinig niya ang tinig na malambing. Hindi pa nagtatapos ang iyong kwento, Goryo. Hanggat may pusong marunong maawa, mananatiling buhay ang kagubatan. Napangiti si Goryo, hinaplos ang lupa, at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakita niyang muli ang kapayapaan. Ngunit sa ilalim ng lupa, sa malayong dako ng kagubatan, may mahinang tibok pa ring naririnig ang huling patak ng dilim na naghihintay ng bagong kasakiman upang muling mabuhay. Nang tuluyang tumila ang apoy sa bayan ng San Andreo, muling sumilay ang araw sa kalangitan. Ang dating abong ulap ay napalitan ng gintong liwanag at ang hangin ay may halimuyak ng bagong buhay. Ang mga tao ay nagtipon sa gitna ng baryo habang si Goryo ay nakatayo sa tabi ng puno ng nara, nakatingala, tahimik at mapayapa. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may mabigat pa ring pintig ang mutya ng puting alon at puso ng lupa ay nananatiling magkasama, bumubuo ng kakaibang lakas na parang apoy at tubig na sabay na humihinga. Goryo ng nara, wika ng tinig ng hangin, ang boses ng puting tikbalang. Natapos mo na ang iyong tungkulin sa bayan, ngunit hindi pa nagtatapos ang tungkulin mo sa lupa. Ang puso ng lupa ay nasa iyo na ngayon. Ikaw ang magiging tulay ng tao at kalikasan.
Nakangiti siyang napatingala. Hindi ko hiniling ang kapangyarihan, ngunit kung ito ang kalooban ng kalikasan, gagamitin ko ito para sa kabutihan. Kung gayon, sagot ng tinig, simulan mo ang bagong yugto. Ibalik mo sa tao ang paggalang sa lupa. Sa tulong ni Goryo at ng mga nilalang ng gubat, unti-unting naitayo muli ang baryo. Ang mga bahay ay itinayong muli, ngunit sa pagkakataong ito, ginamitan ng mga kahoy na galing sa mga punong kusang nalaglag hindi pinutol, kundi kinuha ng may pahintulot ng kagubatan. Si Lina at si Mila ay naging katuwang ni Goryo sa pagpapayabong ng lupain. Itinuro ni Goryo sa mga taga-baryo ang mga sinaunang batas ng kalikasan. Huwag kang kukuha ng higit sa kailangan mo. Huwag mong sisirain ang tahanan ng nilalang na tahimik na nabubuhay. Huwag mong ipagbibili ang likas na yaman kapalit ng salapi, sapagkat ang salapi ay nauubos, ngunit ang lupa ay buhay. Sa tulong ng kanyang patnubay, ang dating lupang tuyot ay muling nagkaroon ng sigla. Ang mga palayan ay luntian, ang mga ilog ay malinaw, at ang mga puno ay tila kumakaway sa tuwing dadaan siya. Ngunit higit sa lahat, ang mga tao ay natutong makinig sa himig ng hangin, sa lagaslas ng tubig, at sa tibok ng lupa. Isang gabi, habang nagbabantay si Goryo sa ilalim ng matandang nara, nakatulog siya sa banig ng mga tuyong dahon. Sa kanyang panaginip, muli niyang nakita ang puting tikbalang nakasuot ng sinag ng buwan, payapa at nakangiti. Sa tabi nito ay isang batang tikbalang na may mga mata ng liwanag ang anak na minsan nitong isinilang sa ilalim ng punong iyon. Goryo, wika ng tikbalang. Ang gubat ay muling huminga dahil sa iyo. Ang anak ko ay lumalaki sa piling ng mga espiritu ng hangin at lupa. Balang araw, siya ang hahalili sa akin bilang tagapangalaga ng kalikasan. Wala na akong mahihiling pa, sagot ni Goryo, lumuhod at yumuko. Salamat sa tiwalang ibinigay ninyo sa isang tulad kong tao. Hindi lang tao, Goryo, sabi ng tikbalang. Ikaw ay bahagi na ng gubat. Ang iyong puso ay tibok ng lupa. Hanggat may nara na nakatayo, mananatili kang buhay. Sa sandaling iyon, yumuko ang liwanag ng buwan at ang tikbalang at ang anak nito ay naglaho sa hamog. Nagising si Goryo at sa ilalim ng kanyang kamay ay may lumitaw na maliit na buto kulay perlas, kumikislap. Inilibing niya ito sa tabi ng nara. Para sa susunod na tagapangalaga, bulong niya. Ngunit sa malayo, sa pinakailalim ng kagubatan, naroon ang isang lihim na anino. Sa pagitan ng mga ugat, may marahang pag-uga ng lupa at bulong ng malamig na hangin. Ang tinig ni Don Ulpiano ay mahina ngunit buhay. Ang kasakiman ay hindi kailanman mamamatay. Hanggat may pusong nasisilaw sa ginto, ako ay babalik. Napatigil si Goryo habang nakatingin sa abot tanaw. Narinig niya ang bulong ng lupa, hindi takot, kundi babala. Ngunit ngumiti siya. Kung sakali mang bumalik ka, hindi na ako mag-isa. Ang mga tao ngayon ay kakampi ng kalikasan. Tumindig siya sa gitna ng hamog habang sa kanyang paligid ay tumutubo ang mga puno. Tila sumasabay sa kanyang tibok ng dibdib. Sa abot tanaw, sumisikat ang araw gintong liwanag na tumatama sa mga dahon ng nara. Pagsapit ng umaga, ang buong baryo ay muling nagtipon sa paanan ng matandang nara. Itinuring nilang banal ang puno, hindi na lamang puno ng kahoy, kundi simbolo ng bagong simula. Ang matandang Kapitan Basilio ay lumapit kay Goryo. Simula ngayon, wika niya, ang punong ito ay tatawaging nara ng tagapangalaga. At ikaw, Goryo, ay ituturing naming bantay ng bayan. Nagpalakpakan ang mga tao at si Lina at Mila ay yumakap sa kanya. Ngumiti si Goryo, tumingala sa langit at sa banayad na ihip ng hangin ay muli niyang narinig ang tinig ng tikbalang.
ang habag ay walang hanggan. At sa ilalim ng bagong umaga, habang ang araw ay sumisikat sa pagitan ng mga dahon, nagsimula ang bagong panahon ng San Andreo, panahon ng pagkakaisa ng tao at kalikasan. Ang mga ibon ay umawit, ang hangin ay naglaro, at ang lupa ay huminga ng magaan. Sa bawat tibok ng puso ni Goryo, naririnig ang tinig ng gubat. Salamat, tagapangalaga ng Nara. Wakas.